Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Mga Hari. Nang sa pakiramdam ni David ay nalalapit na ang kanyang pagpanaw, sinabi niya kay Solomon, "Malapit na akong mamayapa. Magpakatatag ka at magpakalalaki. Tuparin mo ang iyong tungkulin sa Panginoon na iyong Diyos at mamuhay ka ayon sa kanyang kalooban. Sundin mo ang kaniyang mga batas, utos, hatol at tuntunin ayon sa nasusulat sa kautusan ni Moises. Sa gayon, magtatagumpay ka sa lahat mong gawain at tutuparin ng Panginoon ang pangako niya sa akin. Kapag ang iyong mga anak at inapo ay nanatiling tapat sa akin at sumunod sa akin ng buong puso't kaluluwa, hindi mapapatid ang iyong lahi sa trono ng Israel." Namatay nga si Haring David at inilibing siya sa lungsod ni David. 40 taon siyang naghari, 7 sa Hebron at 33 sa Jerusalem. Naluklok si Solomon sa trono ni David at panatag ang kanyang paghahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si David na mandirigma ay hindi namatay sa digmaan. Namatay siya ng mapayapa sa kanyang katandaan. Nagkaroon ng maayos na succession sa kanyang trono. May mga anak siyang nagtangkang agawin ang trono, pero maayos ang pagsalin sa paghahari pagkamatay ni David. Si Solomon, ang anak niya kay Bathsheba, ang napili niyang sumunod sa kanya bilang hari. Si Solomon ang nakatakdang gagawa ng binalak ni David na gawin ang pagtatayo ng templo para sa Diyos sa Jerusalem, kung saan mananahan ang kaba ng tipan. Ang huling habili ni David kay Solomon ay ang paraan kung paano mananatili ang bendisyon ng Diyos sa kanya. Ang hari ng Israel ay hindi ang pinakamataas sa lahat, hindi tulad ng ibang mga bansa. May mas mataas pa kaysa hari, at iyan ay ang Diyos. Kaya pati ang hari ay dapat sumunod sa mga batas, utos, hatol at taluntunin na nasusulat sa batas ni Moises. Kung gagawin ito ni Solomon, magtatagumpay siya at ang pangako ng Diyos na hindi niya iiwan ang trono ni David ay matutupad. Napakaganda ng pamana ni David sa kanyang anak na si Solomon. At iyan ay walang iba kundi ang pagsunod sa Diyos. Ano ba ang ibig nating ipamana sa susunod na henerasyon? Ang pinakamagandang pamana natin ay ang ating pananampalataya at katapatan sa Diyos. Ito ang nakakasiguradong paraan upang gumanda ang buhay ng susunod na henerasyon. Ang pera ay mawawala at maaaring pag-awayan pa. Pero kapag naipasa natin sa mga anak natin ang ating pagmamahal at katapatan sa Diyos, nakakasigurado tayo na ang bendisyon ng Diyos ay maiiwan sa kanila. Ipagdasal din natin na maging mapayapa ang ating pagpanaw.
Lahat naman tayo ay mamamatay. Sigurado yan. Pero hindi natin alam kung papaano at kung saan at kung kailan ito mangyayari. Ipagdasal natin na ito ay mapayapa. Saan man, kailan man ito mangyari. Yan ang tinatawag nating happy death. Si San Jose ang patron ng happy death. Ipagdasal natin na maging maluwag sa ating kalooban ang pagtanggap natin sa kamatayan, pagsapit nito, at maging handa tayo sa ating paglalakbay sa kabilang buhay. San Jose, namatay ka, nakatabi mo si Maria at si Jesus. Kaya ikaw ang patron ng magandang kamatayan. Tulungan mo rin ako na mamatay na inaalayo ni Mama Mary at ng Panginoong Jesus. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.